Kong Dante Marcoleta sa Palatuntunan. Kong, masayang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng sumusubaybay na nagtityaga at hindi po nagsasawa na tingnan po kaming tatlo dito sa palatuntunan ito. Salamat po. Sana'y wag nga po kayong magsawa. Ayan. Mukhang hindi naman, Kong, kasi panay ang request nila, sana ay maging mas madalas kayo sa ating palatuntunan. Ngayon ho naman ay pinagbibigyan kayo ng ating tayo ng Kong Dante at sana ho ay maging makabuluhan, Kong, ang inihanda pa rin nating mga issue, mga paksa na dapat pong pagsalusaluhan ng ating mga kababayan. Nason? Ay, lalong-lalo na ngayon, Jen. Mainit na mainit itong pinag-uusapang impeachment dyan sa Kamara. Oo. Kung napag-usapan natin kahapon, nasabi nyo ay dapat isang impeachment complaint lang kada taon. Paano kung may nag-file ng, di ba, may nauna na? Oo. Tapos may pangalawa. At meron pa yatang pangatlong magpa-file. Ano ang mangyayari kapag may mga iba't ibang mga complaint? Pwede bang pagsamasamahin ito sa isang complaint lang? Kasi may palagay akong baka umabot ng 20 yung impeachment complaints na yan. 20 grabe naman, Kong. Kasi puro sarsuela na ito . Ganun ba? Kasi ba? Nabiglaan mo na ako natasarsuela. Pasensya na po kayo kung bakit namin nagagamit yung salitang sarsuela. Parang ang gusto po nilang palitawin, ito pong mga magigiting ko pong mga kasama sa House of Representatives, na marami pong sektor ang maaring nagtataguyod. Gusto po siguro nilang palitawin na maraming grupo o sektor ng ating lipunan ang gustong sumama diyan sa issue ng impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. So yun ang gusto nilang ipinta sa kaya lang naman, kaya ko lang naman nasasabi ito, Jen. Opo. Sapagkat alam naman nila. Ewan ko lang, baka naman nakalimutan na nila, Jen. Opo. Kasi maaaring sabihin nila, o yung tuntunin naman para sa isang impeachment sa loob ng isang taon ay napagtitibay lang sa sandaling merong isa na ating napagtibay na makaklasify na nag-initiate na. Kasi ang pinag-uusapan dito yung initiate, yung mag-i-initiate ng impeachment. Opo, hindi yung filing . Okay. Yung operative board kasi, hindi yung filing. Kundi yung but the initiation of an impeachment complaint. Okay, opo. So yung pag-initiate ng impeachment complaint ay nagagawa lamang ay kapag yun ay mismong nai-refer na sa isang komite. Sa mga tweet, yung aktong pagre-refer, for example, ng leadership sa Committee on Justice, na yun naman talaga ang kapupuntahan ayon sa aming tuntunin, sa mga tweet, sa puntong yun, meron ng na-initiate. At bawal na mula doon sa pagkakataong nakapag-initiate ka na ng isang impeachment complaint, bawal na ang pangalawa, ang pangatlo, hanggang pang-20. Technically, bawal na pala so ngayon, okay. Hindi pa. Kasi wala pang masasabing may na-initiate na sapagkat wala pa akong alam na na-refer. Tama kayo. Opo, parang Committee. tinanggap lang lahat ng Ang palilitawin lang siguro nila ngayon, kaya ini-encourage ang maraming grupo na mag-file kayo ng maraming complaints, impeachment complaints, para mapalitaw natin na marami talaga Overwhelming. ang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulong. Yun ay sa pantaha ko. Sapagkat, kung talagang nakinig lang kasi sila din, babalik na naman tayo doon sa unang isyong pinagtatalunan natin . Opo. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay ng kanyang saloobin. Jen, hindi karaniwang tao ito, Jen, ha? Ay, opo naman. Kapag sinabi mong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, tayo ang nagluklok doon sa magitan ng ating kapangyarihan na iluklok ang isang leader ng ating bansa. Sa pamamagitan ng eleksyon, opo naman. O hindi mong mamaliitin yung opinion niyan, yung saloobin. Ang totoo niyan kahit napanaginip niya lang dyan . Halimbawa, nagkwentuhan kayo, Pangulo ng Pilipinas, Jen. Totoo. Akalain mong mapanaginipan ko. Sabi ng Pangulo. Kwento lang, panaginip lang. Na bigla kong nakita ang bansa natin
talagang nasa nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Pa? Oho. O, hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Pa yun naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip opo. lang yun eh. Totoo Ibig naman. sabihin, lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Oho. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo eh. Sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. Oho. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isip-isipin mo yan din. Storm in a teapot. Oho. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto eh. Opo, oo. Kahapon, tinatalakay na natin yan, Kong. O ito babasahin ko itong... Para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isip-isipin yung Ipinaliwat pagsikapan na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na Isip-isipin kapakinabangan ng ating kabayan. Oo, tama naman ito eh. Opo. Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman. Koho. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Ba, walang matinong isip na lalaban dyan, Kong. Oo. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kapag Kong. ka ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Aha. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Oho. Diyan tandaan natin yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa manginis. Kung sino man. Oho. Kung sino man. Aha. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Oho. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ay, opo naman. Sapagkat sinabi niya, Oho. harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Totoo. Tulungan ninyo ako. Yung Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. Oho. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa, Jen? Opo. Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang, ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh, pag binasa ko ang isang bagay, Opo. Kasi yun ang kong importante, no? Yung pagkakaisa eh. gusto kong usisahin, gusto kong Opo. himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa eh. Opo. Pagkakaisa. Oho. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, Oho. sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Opo. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Totoo. Ang Dapat tanong, naman. Oho. nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Hari nawa ko. Nasa puso talaga nila. Kung gano'n kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Oho. Sa salitang kanto, Jen, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang gano'n. Tantanan nyo na yan. Opo. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang gano'n dyan eh. Oho. Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon. Di ba? Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Oho. Oo. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila
ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Oho. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya. Sinabi na nga niya, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila, Kong. Ito, narinig ko yung isang nagsalita, mambabatas din ata ito. Hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon hong mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatuwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan, malaman. Opo. Para naman, tayo naman, ay transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatuwid na yan, na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid? Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Ano. Pero ano hindi niya? Yun ang matuwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi Opo. na hindi nila aaksyonan. Ang Okay. pinag-uusapan natin, Jen, ano ba ang reaksyon ninyo? Oo. Ano bang gagawin ninyong reply o response dun sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron pa pong sumunod na isa, gusto lamang po naming ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, Oho. na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema Oho. sa kaso ni Francisco, sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, okay. pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapag-re-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. Oho. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Oho. Kahit ganun lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Na akala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbaka sakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, Opo. ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Tama Naging kayo. matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint, Kong. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanggag sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato Oho, totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika.
na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Jen. Pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Akalaming madyaryo ka. Ay, opo naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung Opo. tama ang ginagawa natin. Oh. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen. O kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako. Wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Opo. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa diaryong malalapad. Oho. Ni yung balat ng hopya, hindi na po na ano. Ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo nalagay kayo. Meanwhile, Mabuti na, samantala. Buti nga Mabuti kung na lang. meanwhile. Oo, mabuti na lang merong social media. Ayun na, yun ko. Kung sa bagay, yan ang... Hindi ba kayo nagtataka doon sa dalawang malapad na papel? Oho. Opo. Maniwala kayo sa parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga yan sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po ha. Oo. So talagang... Ngayon, balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakain. Napakahalaga yan eh. Wala ka bang sasabihin, Nelson, siyam na beses Oo. na binanggit sa manifesto. Oo. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Oo. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Eh kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon, hindi Kaya ba nga dyan? Lahat nandun ng nga pagkakataon. Yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa at nagkaisa, bilangin mo yan siyam. Oho. Opo. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin Opo, May opo. nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson, kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Pagkakaisa. Sa ating Mga di ba? pagtitipon, opo, Ang ating oo. pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya Aha. ng mga magkakapatid Na magsitahang na nagsisitahang magkakasama Magkakaisa. sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong Basta yun kung saan natatanda- pinagkunan. opo. Basta yun natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan din sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Oho. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti at wag mo pagkaligaya yan, bibiruin Kong. Kaya nga nagdudulot Anong ng... kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Oo. Bahagi. Pagkakabahagi. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Ay, pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo? Selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas, Kong. Yan ay, Kundi yan ay sa, Pero may sa pinagmulan Diablo, yun ha? Kayo kanyang mga siloso, kayo kayong mga inggitin, may panibugo. Oo. Anong mapapait. At kayo kanya ay nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Yes. Saan nang galing? Sa Diablo. Sa Diablo pala Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. Pero meron pa sinasabi Manunod sa ating Kong, si Ka Michael. Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan ka yung kaguluhan. Andyan yung kaguluhan. O, hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Ka Michael Sandoval, Jen, i-guess nyo ako dyan. Parang may tagabasa. Parang may tagabasa. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. So, ibang Michael Sandoval, yung guwapo noon, pero hindi. Ito pagkakaisa kanya'y katapatan. Ayan Oo. Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. oho. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Oho. Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito?
ako naman ko, sabi ko nga, bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba at ang pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling ano yan eh. May sariling ideolohiya kong eh. Yan ang malungkot dyan eh. Kaya Di ba? tinatanong ko sa inyo Oo. kung kasama sila dito sa manifesto. Kung hindi, hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo Oho. at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa? Doon sa mga Bakit nakalagda. sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang kong wala eh. nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila kapag nakapagpakulong sila. Ay, oo. Oh, sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo? Hanggang ngayon, sa Panguluhan ni BBM. Opo. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Oh. Sino sunod? Sa kasaysayan na Nelson. Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas Na para sa kanila, tama. na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon Maniwala to, ka wala sa- kasi na... Wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila. Parang sila ipinaglilihi po lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nga Maniwala ka sa nung akin. nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talagang humihiwala yan eh. Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon, ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito ko. Ngayon, kung ako naman ang leader ng House, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi mayroon ng pahayag ang Pangulo. Huwag niyong No to bibiruin yun. impeachment. Opo, no to, ano tayo? Huwag niyo bibiruin yung Huwag niyo pagkakaisa at bibiruin katapatan na yan. Galing na sa Pangulo yan. Oo. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan, kay text message yan, kay pinadaan niya sa email, Opo. kay gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapabigma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagat yun ang ating ipinirma rito. Opo. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Yan. Sige. Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan Eto pa, bago, Kong, ha? Oo. Kasi Pero di ba, palagi ko lang pupunta rito Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Ayos sana. Dito siya upo Ay, inaabangan na namin yan, Kong. Di ka dito. Dito ka para... Hindi, Kong, dyan na kayo dito sa dalawa mo, kami sa likod lang Hindi, muna ako kami. gusto ko siya dito Kahit nandun na lang ako, di na ako nakikita, okay lang ako Basta kayong tatlo talagang... Ang dami na nag-aabang dyan, Kong, mula nung sabihin nyo, ha? Sabi niya, Jen, kailan ba yan? Kailan ba yan? Binibiro ko ba kayo? Ayun na nga po, Gusto Kong. nga niya, inaano ko lang Pinipigil nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga director na ito Ay, hindi, ready na ho. Alam Sabi ko, mag-ready muna kayo kasi hindi naman basta-basta naman yung upo dyan. Akala naman nyo akala nyo pangkaraniwang Biyernes lang yun. Naku, tsak At po saka yan. ang gusto niya kasi Lunes. Ay, pwede Hindi ho. Biyernes. Kahit po Lunes, Kong. Hindi, parang ang gusto niya Sabado. Sabi ko, wala tayong... Maliban Sabado Pwede ba Linggo. tayong mag-program Maliban sa Sabado? Linggo, Kong. Wala tayo dun Oo Wala nga. tayo dun. Baka sakali naman pwede nating pagbigyan record natin, Kong. Pwede naman. Hindi, ayaw niya na record. Gusto niya live, ano? Gusto nun live Hindi, Pakiusapan natin kung yung i-air Lunes natin hanggang sa ibang channel. Huwag sa ibang channel. Dito tayo. Ano ba yung bago mo sinasabi? Yung bago, Kung huwag kumapit kayo, baka uminom muna kayo ng tubig kasi Opo. ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi niyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Oo. Alias ni Mga Mondeguer, Joma ano? Sison. Oo. Alias ni kung sino-sino, ha? Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Kaya lang, eto sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, ha? Oh. Mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto
ay i-verify ng Philippine Statistics Authority, bilhin mo kung gaano karaming pangalan dito, ha? Gaano karami? 677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan. Ha? Ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga kung, alam mo ba, aliases. ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan dyan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, nom de guerre, aliases. Oho. Hindi ba? Oo. Ba't kailangan pa i-verify kung? Yun na nga yung yun na nga yung palaisipan sa akin eh. Oh. Kung talagang sila ginagamit nila yung kanilang mga sentido komon, halimbawa. Kasi nga mukhang hindi nila alam na nom de guerre yun eh. So doon sila nang gagaling. Ay baka meron silang motibo kung na parang ipakita sa publiko na ayan, no? Mga peke yung pangalan, no? Ganun nga, pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Ba, oo nga no. Hindi naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyang karami, ilan? Mga 700? 677 ito. 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yan, kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin, ay dahil hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan. Hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay. Ay, wala na po akong masasabi sa kanila. Nako. Kaya nga, confidential nga yan. Dapat, no? Kaya, pero teka lang nga, parang nung isang araw, sa pakikipagpanayam kay Ombudsman Martires na Kong, parang binanggit niya, kasi may mga pangalan lumutang na ganyan, dapat daw, mukhang ipaliwanag ni BP Inday kung sino-sino itong mga taong ito. Hindi nga pwedeng mangyari yun eh. Okay. Itatago mo nga sila eh. Yun ang nature ng kanilang gawain. Yun ang nature ng dokumento. Kaya, nasa sa kanila yun. Kung hindi po nila maintindihan yun, may problema sila. Pangalawa, kailangan ibalikan natin. Kung hindi po talaga kayo namumulitika at inuusig nyo lang ang opisina ng Pangalawang Pangulo, bakit yung natitirang halos 400 na opisina na meron ding ganyang tipo ng pondo at nabigyan din sila ng notice ng COA, pinagpapaliwanag din sila, bakit yung 400 offices wala po kayong tinawag? Confidential funds din to? May mga Mary Grace Piatos din sila. Sigurado yun. Kasi confidential funds. Confidential fund nga ay mahigit na 400 offices. Dapat pinatawag nyo rin, isa-isahin din nating tanungin sila. Bakit po hindi nyo ginawa? Yun muna yung sagutin nila. Kasi pinagpapaliwanag din sila ng COA eh. Meron din silang notice of disallowance eh. Nagtapat sa akin ng COA. Karaniwan po dyan kanya 350 to 400. O halimbawa, maging safe tayo. Pwede na bang safe? Yung 300, safe na safe po yan. 300 na lang, sabihin na natin, para eksakto. Hindi, sabi niya 350, safe na safe. Okay, sige, Bakit ka ako? Isa lang. Ito lang ka ako yung pinagtatalunan natin. Yan lang po naman ay kaya hiningi ninyo eh. Yan nasagot sa amin. Oo nga naman. Kung hiningi po kanya yung 350, bibigay din po, lalo kayo ka kung magkakasala siguro. Magkakawindang-windang na kayo niyan. Sapagkat ka ako, isinurrender ninyo ka kung tungkulin ninyo eh. Kayo ang merong mandato na mag-usisa, mag-audit. Wala nang ibang
pinagkalooban ng ganyang klaseng otoridad. Para isinuko Ng ganyang nila yung kapangyarihan nila ko, ano? Kailanman hindi nyo dapat isuko yan. Oho. Oh. Sinulatan lang kayo, di man lang kayo pumiyak. Oho. Dapat sumagot ka, teka muna po. Kami po ay susunod naman sa inyo, pero kailangan pong malaman ninyo na ito nga pong ginagawa ay tentative po ito. Wala pa pong kasiguruhan dito eh. Hindi pa po pinalito eh. Oho. Ito po yung initial findings lang po namin. Kapag binigay po namin yan, baka magkamali po kayo at kami po ay malalagay sa alanganin. Baka meron naman pong magdemanda sa amin sapagkat hindi po nyo gawain yan. Gawain po namin yan. Di ba? Para po kayong kusinero eh. Kami pong magluluto eh. Biglang lang kayong papasok. Itataboy nyo kami, tapos kayo magluluto. Teka muna, kami po ang nakakontrata rito eh. Oo nga. Magagalit po itong restaurant na to. Nakakontrata po kami rito. Bigla kayong papasok, kayo po magluluto. Paano kung nalason po lahat ng mga yung mga kakain ng niluto nyo, di kami pong magkakasala dito. Madidemanda lahat ng cook Pasensya na po pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Nako. Pagka ganun yung paliwanag ko, nagsasalita ako, ay yung malalapad na dyaryo, puro bingi. Walang isusulat kahit ano. Takot na takot. Mabuti pa si Nelson. Paminsan-minsan nakikita ko yung litrato niya eh. Hindi, idadagdag ko Ano sa palagay mo? Anong nangyari sa mga malalapad na dyaryo na nagkukunwari? Sabi pa niya balanced news. Fearless views. Puro kabalintunaan eh. Puro pagpapanggap. Kagaya rin itong manifestong ito. Saan ka nakakita? Balance news. Paano balance? Yung nagsalita, hindi man lang binanggit eh. Yung binanggit, yun ang gulo. Ewan ko ba? Ay, nako. Ano ba Ano ba yung punto mo? Hindi, idadagdag ko kasi COA ito. 5:30 na pala eh. COA ito, Kong eh, ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang, kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung contribution o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. So, dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng Pangalawang. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Yun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Panahon pa ni Dilima yan? 2015. Annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So, ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na.
Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun? Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo ay yung vice presidente? O hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? O isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Kung yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka verbo lang ito eh. Dapat ay magkataong ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Yun. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko. Mali yun. Hindi, English mo, ibig ko sabihin. actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga. Kasi actually ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English, sige. Yan. Sige na siya. A declaration of unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. Yeah. Isipin mo, unity, Loyalty, and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of the defense nation. of the nation. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon eh, meron nang nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yon. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. talagang wala itong deklarasyon ito, papel lang ito. So mapipilitan kayo mag-rally niyan kung Mapipilitan akong mag-rally nito. Saan ba kayo magrarally? Kasi Kung kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro ng manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. O iniisang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Naalala ko po yun. Pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po, Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinion? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit-balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Ngalang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako, susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Wala pa akong aasahan sa'yo, kahit gaanong pananalita lamang, para mag-react ka sa sinabi ko, sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo.
Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Oo, kasi Sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Oo. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang speaker. Ang ginawa mo lang gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion hindi ko makita rito eh. Hindi ko po Akala ko ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ho sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Di ba? Sa mga tweet, mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan. Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito eh. Ganun ang Kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsan buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. May ililipat ko nga lang ngayon ililipat ko na Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Ang mga pumirma rito, Jen. Nasa bandang dulo po ko. Nasa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Bumubuo ng leadership ng House of Mga Representatives. representante ng malalaking Pagka partido po ang politikan. isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalakip po ang puso Kalakip ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano po yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Yung mas matindi pa ron. Inuuto. Madali. Minamadali para inuuto niya yung tao. Di ba? Madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Dakip na po nila yung ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang hindi kagaya na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman, nagiging pipit, bingi, lalong-lalo na kung sila po ay alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? White envelope. Yan. Sabi nila. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Yan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant. Sabi ni At kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako, mag-rally po tayo. Sabi ni Ka Norbing, binibilog po ang ulo. Yan, di ba? Kita mo si Ka Norbing, alam na alam Napakasakit nung gagawin mo sa tao yun. Isip-isipin mo, pagka, mag-i-election na naman Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, wag naman sana. Di ba? O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, parang minasama pa Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, dinala kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun mo ba yung takot na takot? Ganun lang yun. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jer. Oo. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir.
Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Joel Chua. Oo. Good government. Kung Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. O, siyempre sasagot yun. Yes, sir. O, di tapos. Oho. O, babalikan kita ngayon. Oho. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, palang tayong dalawa'y magpinsan pala. Hindi lang speaker, kundi Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Oho. O, ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging Oho. magpinsan. Opo. Napatunayan ko kasi na salita ko lang Ay, opo. ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko Ang ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, kinakailangan magpahayag na kayo. Ayun. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan ninyo at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Oho. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo? Ay mukhang tama kayo, Kong. Kasi, May oras pa ba tayo? Meron pa po. Tuloy pa tayo. kasi nga, ito. Umiinit pa ang ating mga kababayan eh. Sana kung pwede nga lang hanggang alas 7 kasi marami pa ako sasabihin. Kaya baka mamaya. Umiinit pa tayo, Kong. Oho. Ano? Ano Wala pa na sabi? yatang nakikinig sa atin. Nakikita ko yung ano mo. Sa isang po ay Ayan, 10,000 mahigit. Yung Wala na. pangalawa ay 6,000. Wala na. Ay, nakikinig nako, sa ho. atin. Tigilan na natin ito. Din. Tuloy pa. Mukhang totoo nga yung hinala ninyo, Kong. Dahil gumagapang pa nga yung House Committee on Good Government hindi ba? Di ba yung kanina yung binalita natin? Isip-isipin mo sa hiya mga nila. utos pa ngayon Sa hiya nila, pagkapang na lang. Lalo kang nang Ayun. lalo kang nang mabubuwis. Ayun ang lumutang ko. Nakakabisit ka talaga, no? Kaya ano. Ay, nako. Oy, pasok ko lang ito ilang mga mga. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Nagkakaunawaan tayo, Napakasimple Kong. lang ng ating pag-uusap Walang bakas no? Na... Wala kang maapuhap dyan Nelson. Oo nga. Isip-isip. Wala ko talaga Nagpipilit ako na mag-apuhap sip-siping salita. Oho. Alam mo sa Kapampangan kung ano yung apuhap? Ano po? Meron pa tayong 10 minuto para papag-alabin ang damdamin ng ating mga kababayan, lalo na yung damdamin natutulog. Ay, nako. Yun nga po kung sinasabi nila, teka lang, yung binabanggit ng ating mga kababayan na ang tawag ito, yung para sa pagkakaisa, para sa atin, nung katatagan ng ating bansa, kapag ka nagkaroon ba tayo ng impeachment kung hihina ba ang pagkakaisa at yung katatagan ng ating bansa ay uuga ba talaga? Yung sabihin magiging mabuhay ba kung ang ating ang proseso ng impeachment ay mangyayari sa ating bansa? Huwag muna natin pag-usapan kung ito impeachment sa pangalawang Pangulo, kanino man. Basta may usapin ng impeachment, Kong. Diyan kapag ang impeachment ay ginawa, Opo. talagang ito ay... kasi gagawin mo lamang ito sapagkat maaring talagang yung pagkakasalay malinaw na malinaw. Opo. Ngayon, susundin mo yung mga patakaran dyan, kahit na sino kasi, lalong-lalo na pagka-impeachable officer, talagang yun lang ang gawain. Para maalis mo siya, ay tutuloy ka sa impeachment. Oho. Pero, pag binasa mo yung mga grounds doon, halimbawa, betrayal of public trust, treason, Culpable graft and violation of corruption, the- culpable violation of the Constitution. Eh talagang makikita mo na mayroong ebidensya talaga. Ang sinasabi ko nga, paano magkakaroon ng ebidensya? May confidential fund nga ang pinag-uusapan, isa lang ang tinarget mo. So hindi tunay na impeachment to, kundi pamumuliti ka lang. Kasi kung talagang tunay, sinama mo lahat, napatunayan mo yung 350 o 400, ay maayos talagang pagkakagawa, yung isa lang, yung OBP lang talaga, ang may sablay. Baka sakaling tanggapin yun hindi wala nang ganun Oo nga, ano. Hindi ba? Paano mong mapapaniwala ngayon na itong gagawin natin ay totohanan? Ngayon, kapag hindi totohanan, ay talagang hihina yung ating mga institusyon. Kasi ang ating pinakakaingatan dito,
yung mga institusyon, kahit na tayo ay nagkakaroon ng ganitong proseso, halimbawa, impeachment process, pero mananatiling matatag ang institusyon natin, okay lang eh. Pero dito kasi, dahil walang matibay na katibayan, at pinupolitika mo lang, necessarily, hihina ang pundasyon ng institusyon. Yun ang mahirap. Yun ang nakakatakot. Hindi ba? Isipin mo na lang itong isang paragraph na ito. Kinikilala namin na mahalaga ang pagkakaisa. Tingnan mo, nandito na naman ang pagkakaisa. Totoo naman po yan. Sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno para makamit ang pambansang layunin. Sa gabay ng mga prinsipyong konstitusyonal, makikipagtulungan kami sa Pangulo para makapagpasa ng mga batas na tutugon sa mga pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan. O ito, ano isa sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan sa ngayon? Napakataas po ng kuryente sa ating bansa. Totoo po. Ilan pong panukalang batas ang inihain ko sa 19 Congress? 10. Yung power bills ata yun. Yung mga power bills ko. Opo. Meron pang matching na 12 resolusyon na yung layunin din ay patungo din sa pagpapababa ng singil sa kuryente. O bakit kahit isa'y wala man lang nadinig? Wala nang ginawa yung good government kundi usigin na lang ang Vice President. Akala ko ba ang layunin natin makapagpasa ng mga batas na tutugon sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan? Saan ka nakakitang, saan patungo ito? Napakaraming magagandang panukalang batas, hindi naman namin nadidinig sapagkat ang lahat ng kanilang oras, lahat ng resources ng Kongreso, nakatuon na lang kung paano dudurugin ang Vice President. Makatutulong ba sa atin ngayon ito? Sana, sa bawat araw sana na dinidinig namin ang usapin tungkol sa Vice President, pababa ng pababa ang presyo ng bigas. Sana kung ano. Baka sumama ako sa pagdinig. Nako. Sumasasama ako nang dahil lang kasi bumababa ang bigas. Hindi dahil sa maganda yung ginagawa nila. Opo. Hindi ba? Yun lang 40, hirap na hirap na papabayan ng 40. Akala ko sa mga pangunahing mahalagang alalahanin ng sambayanan, makikipagkaisa ka. Wala man lang kayong dininig sa mga power bills ko eh. Ito meron na namang pagkakaisa. Isa pa. Kaming mga miyembro de Kamara, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim. Taimtim. Isipin mo yung mga malalim yan. ay taimtim na pinagtitibay ng aming kolektibong lakas at ay nakasalalay sa pagkakaisa sa layunin, katapatan sa mga prinsipong demokrasya at matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung totoo lahat ito, napakasarap niyan, Kong. napakasarap pakinggan. Siguro kung itong gumawa nito ay isang manliligaw, Nako. baka 10 babae nang napasagot nito eh. Kong. Totoo kayo. Napakaganda ng kanilang pananalita. Yung paghahabi ng pananalita eh. Mabuti na lang ang ating mga kababayan. Hindi naman basta-basta napepeke. Hindi naman basta-basta nabibilog ang ulo. Lalong-lalong nakikinig sa mga walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw ngayon salita ko, nambubudol. Wag daw naman sana. Wag daw lang tayo daw nabubudol kasi parang loloko, di ba? Sabi Hindi, yun nga yung katapat eh. Yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito gagawing pambubudol na naman ito. Wag sana naman. Kasi naman, hindi ba? Mag-iingat ka kanya sa mga matatamis na dila. Meron Ayan, Meron mo yan. Yan po yung sinasabi namin. Sabi ni Kuya Olive, ito mga kaibigan natin napapatext ngayon nagbibigay na kani-kanya lang mga ang Kuya Oliver de la Cruz nambobola yan, Kajen. Sabi nga yun na nga po. Sana kung Pero nambobola sila, pero ang mga kababayan natin, hindi basta-basta napapabola yan. Hindi basta-basta nauuto yan. At hindi mo basta-basta maloloko yan. Sapagkat mulat na sila ngayon at marami na silang pinagsasaligan ding ang mga batayan din. Ayun. Kaya wag nilang ipagtaka kung may mga tao, may mga grupo na titindig para sabihin kami ho'y nananawagan na kung po pwede magkasundo-sundo tayo. Yung talagang tunay na pagkakaisa ko ang dapat natin gawin. Di po ba? Kasi sila nagsimula ng manifesto ng pagkakaisa at katapatan Pagkatapos wala silang gagawin. Magrarally talaga ako din. Saan ba? Naghihintay na kami ng venue. Sabi ni Kuya Roel Castillo, dito po sa Taiwan. Pwede po kayo. Taiwan? Sa Taiwan. Nasa Taiwan po ito eh. Baka naman di totoo yan, ha?
Ito po ito. Pwede doon mag-rally. Pwede tayo. Hindi, paalisin tayo doon. Ito tama, meron kang Taiwan. Ano, ha? Oo. Ako naman, mula sa Vietnam, sabi niya, Ayun. dito po sa amin, mga kasama namin, ready na po kami. O, Kuya Alan Gomez, Kuya Mon Balmonte, Kuya Frankel Kayabyab. Hindi, relax muna sila, Jen. Yan, opo. Gusto ko kahit paano ay umaasa pa rin ako na baka sakali Oo. ay pangatawanan nila itong manifestong ito. Di ba? Ayun na nga po, Kong. Pagka pinangatawanan nito, yung talagang totohanan, walang biru-biruan dito. Oo. At nakinabang talagang nakikipagkaisa, alang-alang sa paninindigan na ipagtanggol ang ating bayan, Oo. baka hindi na ako mag-rally. Oo Pero nga kinakailangan malaman ko kagad kung magkakaroon ng kaganapan itong